O ito po paalala lang po. Kasi naman ay obligasyon ko, trabaho ko na ipalaala kung ano ang pwedeng mangyari at nangyayari. Huwag padala sa galit, huwag pikon, at huwag din pong pasisiguro. Ayan ang ibig sabihin nitong ating topic ngayon. Okay? Karapatan ko po na magpaalaala para base sa ating kaalaman at opinyon na ibahin natin ang kapangyarihan, galaw ng International Criminal Court at sa mga korte dito sa ating bansa. Atin ding dapat malaman na iba ang mga bansang membro ng ICC kaysa sa sistemang politika at justice system dito sa Pilipinas. Milya-milya kung anong layo ng Pilipinas sa Europe, sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Doble ang layo ng sistema ng ICC kaysa sa justice system sa Pilipinas. Sa Pilipinas, hindi man lahat pero madalas palakasan, napupolitika, pakiusapan, kampihan. Kaya mahirap ang tunay na katarungan dito, ang kawawa, ang maliliit. Hindi ko naman nila lahat, pero nangyayari yan. Sa ibang bansa, especially sa ICC, hindi po ganun. Walang politika dyan. Kasi ang ICC, hindi lang po Netherlands ang may hawak niyan, doon lang nakabase. Maraming mga bansa sa mundo ang member niyan. Tayo ay dating member dyan, dahil kaya nga tayo may tiwala sa kanila. Umalis lang dahil yung presidenteng umalis o nag-withdraw, baka guilty. Kasi doon sa kanyang ginagawa ng mga panahong yon. Alam na ninyo, nakakulong na nga. Di ba? Dahil akusado. Okay? So, kaya ko ito pinapalaala. Kasi ilang araw na may mga rally-rally, may nagrarally doon sa The Hague, di ba, kung saan-saan, kung ano mga sinasabi, pati karton, kinakausap. Grabe, doon ako natatawa ko doon yung karton, kinakausap. Ano ba? Ano, napraning na kayo? Para kayong kulto. Yung picture, sinasanto. Yung karton, ay, inaakap. Anyway, natawa lang ako doon. So, hindi po. Ang International Criminal Court hindi makukuha sa gimmick, sa drama, paawa, at pamumulitika. Kasi wala sila nun. Ang International Judge, International Court, nakatingin sa ebidensya, dokumento, testigo mula sa mga biktima o complainant. At titingin din sila sa dokumento, ebidensya, testigo, galing sa depensa, yung sa mga akusado. So, yung dalawang yun ang titingnan. Galing sa biktima, galing sa akusado. Doon sila nakatingin. Wala silang pakialam kung nagkakagulo ang Pilipinas. Wala silang pakialam kung galit ang mga Pilipino sa kanila. Wala rin silang pakialam kung ano ang nangyayari sa Pilipinas under President Marcos. At wala rin silang pakialam sa mga supporters ng mga Duterte sa labas ng korte. Yun po yun. Hindi sila pwedeng diktahan, hindi sila pwedeng i-pressure, at napatunayan na sa halos isang taong pinag-uusapan. Maraming sinabi ang pamilyang Duterte at supporters ng mga Duterte laban sa ICC. Ano nangyari? Yung mga banat nila, yung ginawa nila at sinabi nila, yon ang naging ground ng ICC. Kaya halos lahat ng petisyon, lahat ng motion ay ibinasura. Halos lahat, hindi ko sinabing lahat. Kasi yung sinabi ni Sara, sinabi ng kanyang mga pamilya laban sa ICC, ay hindi nakatulong. Naging ground pa para hindi makalabas, especially yung interim release na request, wala. Di ba? Nilabas ng ICC yung ground kung bakit. Yung issue ng kidnapping o jailbreak, yung tatakas, saka yung pagmumura, kawalan ng respeto,
ayaw kilalanin ang jurisdiction ng ICC. Yun ang mga ground. Kaya hindi nakalabas si Duterte. So kayo rin na mga taga-suporta at pamilyang Duterte ang dahilan. Kaya until now, nakakulong ang dating Pangulo. Kasi yung mga below the belt na inyong akusasyon at batiko sa ICC, nakarecord. Tao lang din yung mga yan, nasasaktan. Okay? Pero nakatingin lagi sila sa side ng biktima. Kasi crime against humanity. Yan ang purpose ng ICC, kaya yan ay itinayo ng maraming mga bansa sa mundo. Takbuhan, korte na pwedeng puntahan ng mga biktima ng karahasan, biktima ng human rights violation, ng mai-influensyang tao, ng mai-influensyang bansa laban sa mamamayan. Yun ang purpose ng ICC. Ang problema, hindi nyo nirespeto, binastos pa ninyo, pinagmumura ninyo, pinag-i-inhibit pa ninyo yung mga judges. Pati mga abogado gusto nyo tanggalin din. Di ba yung huling motion ng Defense Council? Yung mga abogado ng prosecutor, yung abogadong ng mga biktima, ni-request din tanggalin. Ano naman pakialam ng ICC ron? Voluntary lang yung mga yon. Private prosecutor, voluntary tumutulong sa mga biktima. Gusto nyong ipatanggal? Di ba? Si Attorney Andes, saka Butulan ba yun? Dalawa yung abogadong pinitisyon nila natanggalin. Ano sabi ng ICC? Hindi. Karapatan nila yun. I-depensa yung kanilang kliyente. Mga biktima. Kita mo. Ayun. So, kayo magagalit. On record yan. Baka akala nyo, paninira ito. Hindi ito paninira. Kung naintindihan nyo ang sinasabi, kung naintindihan nyo at updated kayo sa mga balita sa ICC, hindi kayo magagalit. Pero kung saradong isip nyo dahil Duterte ka, saradong isip nyo dahil akala nyo inaapis Duterte, ayaw ko na kayong piliting maniwala. Sarado ang isip nyo Pero kung bukas ang kaisipan at intindihin ang sitwasyon, huwag ikumpara ang Philippine Court Justice System sa Pilipinas kaysa sa ICC, tulad ng aking sinabi, maintindihan ninyo. Pero kung haluan nyo ng politika, pananakot, nakala nyo kung sino kayo, tapos na yung ganun. Kaya nga nakulong si Duterte, sobrang nanakot, sobrang nang abuso, sumobra ang katapangan. At yung respeto sa mga sibilyang naging biktima, nawala. May pananagutan talaga. Ayun na yun. Okay? So, wala kayong kadala-dala, di bahala kayo. Sige, bugbugin nyo ng bugbugin yung ICC judges. Sige, bugbugin nyo ang ICC, bahala kayo. Tingnan ninyo kung ano magiging epekto. Ulitin ko sa nakaraang halos isang taon na, at marami na din taon na nandito pa si Duterte na binabastos niya yung ICC. Nakatulong ba sa kanya? Pang-iinsulto sa ICC? Nakatulong ba? Ang alam ko, lahat ng inyong ginawa na i-record ng ICC, nakarating sa ICC. Ano nangyari? Sige, ituloy pa ninyo. Bahala kayo. Ako'y nagpapaliwanag lang, nagpapaalala lang. Hindi ako nakikialam sa inyo. Pero kung gusto niyo yan, hilig niyo yan, di gawin niyo. Ang aking sinasabi para dun sa for information at education, dun sa bukasang kaisipan, hindi yung saradong kung ano ang dahilan. Alam mo na yon.